Sa video na ito mga ka-dreamers, babahagi ko sa inyo yung ating luya, tinatayang nasa 3/4 hectares. Ito na siya ngayon. Kung mapapansin niyo ay nakipaghabulan din yung damo. Dahil sa walang tigil yung ulan na dumating sa atin sa taong ito. Huwag po kayo mag-alala mga ka-dreamers dahil ang luya ay lumalaban sa damo. Sa katunayan, kung mapapansin ninyo, ito siya, umaalagwa pa rin. Ayan, yung paligid natin ay nangingibabaw pa rin yung puno ng luya. Ang nakakaganda sa luya mga ka-dreamers ay hindi siya gaano alagain at hindi po gaano pinipiste. Hindi po siya dinadaga. Pero nagkakaroon po din siya ng sakit. Ang hindi maganda sa luya mga ka-dreamers ay yung matubig na area, yung kapatagan. Sa katunayan, meron tayong 10% sa area na ito na talagang wash out, nabubulok siya. Dahil sa nagkakaroon ng stagnant water sa isang area na talagang di natin mapipigil dahil sa yung ulan naman ay sumasabay. Hindi ko alam. Basta sa taong ito ay kakaiba yung bugso ng ulan. Yung tubig, naririto mga ka-dreamers. Ayan. Kung mapapansin ninyo ito, area na ito, ay luyahan din ito. Nagkakaroon na siya ng damage. Sa katunayan, ito may puno pa ng luya na sinabay na natin, nilinis na. Dahil sa wala na. Di nag-survive yung 10% rito sa area na ito. Yung ating luya mga ka-dreamers, papunta yan doon sa kabila, paikot, tapos papunta pa doon sa dulo na yan sa boundary. Tinatayang nasa 3/4 hectares po ito, yung punla natin sa taong ito. Sa area na ito mga ka-dreamers ay pupunlaan uli natin ito ng luya, ngunit uunahin natin yung bisol. Bukod sa riyan ay magkakaroon muna tayo ng clearing sa area na ito. Ayan, yung matatayog na puno ng niyog ay puputulin na natin. Dahil sa meron tayong nakasunod na punla ng niyog, ayan, nakahilera, papunta doon sa kabila, magkakaroon ng good starter, ika nga, sa kanilang pagsibol. Yung matatayog na puno ng niyog mga ka-dreamers ay wala na po halos bunga na ibinibigay sa atin. 100 years na yung binilang dito. May higit na 100 years dahil sa panahon pa ito ng Lola Panya Buhali. Itong mga puno na ito. Kaya pinaplano natin, magkakaroon muna tayo ng clearing dahil sa napagtagumpayan na natin punlaan ng panibagong puno ng niyog. Puputulin natin yung mga matatayog na at iiwan natin yung nasa mid-year, ika nga, kalagitnaan, yung mga 50 years pa lang, 40 to 50 years na mga puno, yun yung iiwan natin dito. Pero yung more than 100 years ay puputulin na natin para magkaroon tayo ng maayos na punla muna dito sa area na ito. At siyempre yung puno ng nyog, huwag natin kaligtaan, magpunla tayo ng nyog. Abangan nyo sa mga susunod na video ko yung additional plantation natin ng coconut tree, ibabahagi ko rin sa inyo. Pero teka, hindi ko na ipakita sa inyo yung bunga ng ating luya, although nasa critical area ng mga damo. Ika nga, nasa pagsusupil pa kami ng pangalawang yugto ng damo sana, pero hindi na makakayanan ito dahil sa medyo malawak. Dalawa lang kami ni mama dito nagtulong-tulong, kaya sigurado ako di ito kakayanin. Pero babagi ko sa inyo itong bunga ng luya na nasa pagitan ng damo. Di ako mag-separate video sa puno na ito para makita ninyo yung damo at yung ating luya na sumasabay. Ayan. So yan yung bunga. Yan mga ka-dreamers, silip-silip lang. Medyo tinatayang nasa 3/4 kilos po puno na ito. Pero hindi lahat. Merong ibang puno talagang kakaunti. Yung iba naman minimal, yung iba nagkakaroon ng minimum na bunga.
Kahit na baga, ganito siya ka damo. Yan. Grabe. Pero nadamuhan namin ni Mama to na. Itong damo na to ay pangalawang yugto na. Grabe, umaalagwa yung damo ngayon eh. Sobra. Kapoy kayo. Yan. Kapoy kayo baol. Yan. Alam nyo ba yun? Medyo nakakapagod magsaka. Pero masaya dahil sa sinabi ko nga, passion natin. Kapag passion natin yung ating ginagawa, ay dapat masaya tayo. Ganito yung buhay ng magsasaka. At yung area na yan, makikita ninyo, yun yung isang buwan na natin mahigit nililinis para punlaan natin ng additional na puno ng niyog. Abangan nyo yung ating video, susunod na video tungkol sa pangatlong yugto ng ating coconut tree plantation. At ito pa, abangan nyo, sa mga magsasaka natin na gustong magsimulang magluya at bisol, luya lang muna. Dahil sa yung bisol natin, mukhang kukulangin ako. Tinatayang nasa 1.5 hectares yung ating pupunlaan ng bisol, baka kukulangin ako ng bini. Yung luya, lumabis pa. Kaya sa mga gustong magsimulang magsaka ng luya, mamimigay po ako ng binhi minimum of 5 kilos. So, kung pala rin during harvest season na to, yung 50 kilos natin, ibibigay natin sa mga gustong magkaroon ng panimulang binhi. Libre po ito. Kaya abangan nyo sa pag-harvest natin. Sa mga gusto lang dito lang sa vicinity ng Zamboanga del Norte para mas malapit. Huwag na mga malayong lugar. Dito lang sa vicinity ng Zamboanga del Norte. Nang makita ko madalaw ko kayo. Kung talagang ipinunla ninyo yung ating ipinamigay na 5 kilos na binhi panimula. Yan, thank you Lord. Praise God. Kahit paano, ayan, likuran natin. Medyo mahirap huminga. Dahil sa nakipaghabulan yung damo sa ating punlang luya. Pero bayawan Diyos, makapag-harvest pa rin tayo dito. Tinatayang nasa 1,000 kilos, kayang-kayanin natin ito. Pero yung 50 kilos, pamimigay natin minimum of 5 kilos sa mga gusto. Kaya share po natin yung video, huwag po natin kalagtaan Mag-subscribe din po kayo sa ating YouTube channel. Yung ating YouTube channel ay Dreams Visions TV. Yun yung ating mga pangitaing panaginip na ibabahagi ko sa inyo sa hinaharap. Yan yung dahilan mga ka-dreamers kung bakit tayo tudong-tudong nagsumikap para maitayo natin yung ating mini studio. Diyan sa area na yan. Sa ibabaw na yan, na ipa-landscape na natin po yan. Para sa ating mini studio, sana pinapangarap nang maibahagi natin sa hinaharap. Sana sa 2026 ay pala rin tayo masimulan na nating may produce yung ating mga pangitaing panaginip. Although, talagang di pa natin maitayo yung ating mini studio. Sa ganito magkaroon po kayo ng palatandaan o gabay sa ating mga pangitaing panaginip. Ika nga yung mga babala na mangyayari sa hinaharap. Kaya doble sikap yung ating ginagawa rito para sana mga tupad yung ating plano na makapagtayo ng mini studio. Pero yung plano ng Diyos hindi natin alam. Kaya patuloy lang tayong magsumikap, mangarap at lalong-lalo na manalangin na sana huwag kapahamakan yung mangyayari sa hinaharap kundi kasaganaan yung ating aanihin. Kaya ganito na lamang yung ating pagsusumikap mga ka-dreamers para sana mga tupad yung ating plano. Pero hindi natin alam kung ano yung ibang plano ng Diyos para sa atin. Although nagsusumikap naman tayo, hindi tayo tumigil na may bahagi rin sa inyo yung ating mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia. Mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Thank you Lord. Share po natin yung video. God bless po sa ating lahat.